Ayan guys, good morning. Pa-change oil tayo for maintenance ng sasakyan. Yan yung ginawa. Ayan, ito yung ano niya, langis na binili ko sa Lazada. Ayan. Ngayon, tinaas nila yan. Ayan, check na natin yung ilalim. Samantalahin natin yung pag-check sa kanya habang naka-leaf siya. Checkin mo yung mga bushing niya, yung mga screw na kung may mga maluluwag na, yung mga bolts niya, pwede mo yan samantalahin habang nasa taas siya. At pati yung mga fluids, yung mga sa brake, tingnan mo kung may mga leak siya, spring mo, pwede mo yan, titignan yan, maintenance yan. Tapos yan, yan yung drain pan niya ng langis. Ngayon binubuksan para patuloyin na yung langis. So guys, ayan, kung nakikita nyo, yan na yung luma natin langis. Diyan yung bubuksan nyo para mag-change oil kayo. Tapos yan yung ginamit natin, nabili natin sa Lazada yan. SAE 5W30 yung viscosity ng langis. Bali, 4 yan. Isang set na yan. At parang 2,000 na, 2,000 plus ko siya nabili yan. Kasama na yung oil filter niya. Yan. Tapos yon, yan, bubuksan nyo rin yung sa air filter. Yan, ganyan lang yung pagbukas niyan. 4 na screw yan. Nandun sa mga corner niya. Ngayon, kasi every time na mag-change oil ka, kailangan mo rin siyang i-check kung madumi na siya para maganda yung air and yung gas na mixture, walang dumi, maganda yung sunog yan. Kaya kailangan i-check mo yung yung air filter mo dyan sa engine compartment na air filter, kasi dalawang air filter yan, yung isa cabin nasa loob yun, ito yung nasa labas. So guys, ayan, pagtanggal ng air filter ng Ford Fiesta, yan, so nakikita nyo malinis pa naman siya, pwede pa. Tapos yan, papabugahan nyo lang siya ng hangin from the compressor para matanggal yung mga alikabok niya, yung mga umuon na dumi. Yan, ayan, kung makikita ninyo guys, yan, marami na rin siyang alikabok, pero hindi pa siya ganun kadumi at hindi pa siya subject for replacement. Pwede pa yan, kung ganyan ang itsura pa ng air filter nyo, pwede pa. Tapos yun, sabay pati yung bahay ng air filter, dapat rin na bugahan nyo na, linisan nyo na. Tapos yan, lahat yung sa hood nyo, under the hood, yan, ginagamit ko blower lang, hindi ko siya yung engine wash, yung binabasa, hangin lang, para sa akin lang, bas safe yan kaysa hangin. Tapos ayan guys, yung 'di ba bukas na yung drain plug natin. Ngayon tinapatan din ng compressor yan para bumaba yung langis na nasa makina nyo, bumaba lahat, kasi hindi naman tayo nag-overnight na nagpatulo ng langis. Makikita nyo sa ilalim, ay nagdi-drip pa rin yung langis, pero konti na lang siya. Pinapababa na lang niya yung mga natitirang langis, kumapit-kapit sa gilid. Ito yung mga smudges yan, matatanggal din yung smudges dyan. Ginamitan lang ng compressor at saka ng hangin. Tapos yan, checkin nyo na yung ilalim, check ko yung radiator, yan, tapos yung mga hoses, yan, sa mga aircon na hose, yan, sa aircon kasi yan yan, kung may mga leak, yan, lahat yan, pati yung yan, busina, checkin mo rin. Pero sa Ford nga, sabi nga nila, pag walang sira, huwag mong gawin. Yan, yung nakikita niyo yung oil filter, yan yung papalitan. Yan, nandyan siya sa banda yung taas, sa bandang harapan ng sasakyan. Ngayon, meron tools na ginagamit dyan pantanggal, pero yung iba kinakamay lang nila. Pero mas maganda rin pag ginamitan tools. Yan, ginamitan niya ng tools yan, hindi ko na pinakita sa video. Tapos yan, lumuwag na. Ngayon, tatanggalin niya na, tinatanggal niya. Yan, tapos yan, may tutulong langis talaga. So dapat mag-iingat kayo kapag kayo ang
change oil sa sarili ninyo. Yan, para hindi kayo dumihan gaano. Tapos yan yung kabitan ng oil filter natin. So ngayon, naka-drain na maigi langis. Next step is yan, takpan nyo na ulit yung drain plug nyo. Ibalik nyo na yung cover. Yan. Visual check lang sa brake. Yan. Yan, binababa na siya kasi sasalina na siya ng yung bago niya langis. Ito ang kagandahan, bro, kapag mga kapatid, kapag dinala nyo siya sa isang shop, kahit sa gas station, doon na lang kayo magpa-change oil kasi mache-check mo lahat, tapos masusupervise mo maigi yung paggawa sa kanya. Yan, pati malilinis din siya. Tapos yan, ito na yung binili natin langis. Yan, lalagyan niya yan. 4 na litro ang ilalagay dyan, pero hindi niya iuubos muna lahat. So papatak, kasi di ba nga wala nga langis yung makina, so lalagyan niya yan siguro, ilalagay niya dyan mga 3 ganyan muna, o 3.5, tapos i-start niya. Pagkatapos ng i-start, para mag-cycle yung langis sa loob ng makina. Tapos ngayon, saka mo na lang siya dadagdagan. So nakikita niyo naman, ayan. Bali pangalawang 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 liter ng langis niya. Ayan. Para maganda rin kasi yung hindi mo ibubuhos ka agad lahat para mache-check mo. Kasi pangit din yan pag nasobrahan ka ng langis. Hindi rin maganda yon. Parang parehas na sila ng effect ng kulang sa langis at saka ng sobra sa langis. So guys, kung yan nakikita nyo, yan, pangatlo na yan. Ilagay niya. Sayang. Kaya kailangan simutin yung langis kasi mahal po yung langis eh. Yan. Yan yung pangatlo na. Yan, binubuksan pa niya dyan. Ayan. Lalagay niya na yung pangatlo ba ito? Pang-4. Pang-4 na yata to. Yan, huwag mo pag mag-change oil, huwag nyo ibuhos ka agad ng ibuhos lahat. Kailangan pa andarin nyo muna yung makina. Ayan, chine-check nyo yung langis. Ayan, kikita nyo na yung level ng langis dyan. Huwag nyo muna ibuhos lahat. Check nyo muna yung level ng langis. Ayan, yan yung dipstick nya. Dyan yung makikita yung dipstick ng Ford Fiesta. Ayan. Balik niya na. Ayan. Pagka balik niyan guys, pag tuturn nyo yung engine nyo, huwag nyo kalimutan na isara rin yung cover ng ng engine. Yan, tapos nilinis muna ulit ng bagya, binugahan ulit kasi dami pang alikabok na natitira. Hindi mo na nilinis lahat kanina. Yan. Maganda yung pag-compressor lang ang ginagamit kasi hindi nababasa yung mga electrical components eh. Yan, bali naka-start na ako, pinapacycle ko yung langis sa makina. Yan, mga ilang minutes lang, start mo lang siya para lang makaikot yung langis. Tapos yan, pwede mo sabayan ng taas bugahan, punas-punas muna. Tapos yan, checkin ulit natin yung level ng langis. Kasi nakaikot na siya. Yan na yung although na hindi yan accurate, mas accurate kasi kapag matagal ka into overnight ba. Pero yan, ganyan talaga pag mag-change oil ka. Tignan mo para maano mo yung matansya mo yung langis niya. So tulad yan, kulang yan. Pinatay ko na yung makina dyan, binuksan niya. Tapos yan, isasali na yung natirang langis natin kanina. Kasi maganda pag nabibigla rin. Kaya dahan-dahan rin ang pag-top up ng langis. As much as possible, checkin nyo ng bawat salin, check yung level ng langis.
So guys, madali lang mag-change oil. Ako, ginagawa ko rin yan dati dun sa mga sasakyan namin. Kaya lang ngayon, tinatamad na ako. Bas gusto ko siyang dalhin sa Yansha shop. Yun, para na-check ko yung visual check. Hindi ako nahihirapan pumunta sa ilalim. Well, anyway, kaya nyo rin naman yan. Kahit kayo na mag-change oil ng sasakyan nyo. Yan, binuhos niya na lahat. Okay na. Siyempre, huwag nyo kakalimutan tatakpan. Balik nyo yung takip. Ayan. So, okay na siya. Check ulit. Lalangis. Guys, kasi napaka-importante na langis sa sasakyan. Yan ang buhay na lang sa sasakyan natin yung mga fluids niya. Kaya dapat talagang i-maintain natin yung mga fluids na, lalong-lalo na yung langis, yung brake fluid, yung automatic transmission fluid. Yan, lagi natin dapat mini-maintain yan. Tapos yung coolant, basic maintenance sa sasakyan na basic siya, pero yan ang magpapatagal ng buhay ng iyong sasakyan. So, ayan na guys. Pina-start lang yan. Pinapatakbo ulit. Tapos yan, habang nag-warm up yung engine mo, gamitin mo na yung pagkakataon para i-check. Ayan, yung coolant ko. I-check, visual check yung under the hood mo. So, okay na siya. Malinis na. Nakapag-change oil na, malinis na yung air filter, malinis na yung engine compartment. So guys, meron pang last step na gagawin yan, but before po tayo punta dyan, ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo kung saan tong shop na to. Ito yung sa kaibigan ko dito sa may C5 extension. Sakop na siya ng Valenzuela Ito yung shop na service center to ng Phoenix. So, tapos, ayan yung mga services na ino-offer nila. Yan, post nyo na lang yung video para makita nyo, mabasa nyo maigi. Ito, highly recommended ko itong mga to. Kasi itong kaibigan ko na to, high-end, galing sa abroad to. High-end talaga mga ginagawa nito. BMW, Mercedes-Benz, Ford. Yan, kayang-kaya niyan. Ngayon, itong shop na to, sa Phoenix yan. Ngayon siya ang humahawak niyan. Siya ang maintenance ng Phoenix ngayon Yan. So pag may problema kayo sa sasakyan nyo, dalhin nyo lang dyan sa kanya at kayang-kaya niya. So ayun guys. Balik tayo dito sa Yan. Diba? Pagkatapos mag-change oil, syempre, iskan natin yung sasakyan. Yan, i-scan niya yan. Check niya kung may mga codes na error. Kasi bago nga change oil, di ba? Nagalaw siya. Yan, hanapin mo lang dyan si Brother Jojo. Yan. Tayo dyan. Check upin niya yung sasakyan niya. Di ba? Free pa yung scanning Magkano yung scanning? Sa kanya, i-free niya na yan. So, ayun guys, upon checking, wala naman error sa FOFI natin and maganda pa rin ang kanyang performance. Actually, the vehicle is running in his optimum performance pa. So, wala tayong problema sa kanya. Yan, pwede kayong magtanong sa kanya every time na dadalhin niyo yung sasakyan niyo dyan sa kanya. Kung may mga error makikita, i-explain niya sa iyo yan. Tapos kung ano yung nararamdaman mo, makikita niya dyan sa kung ano yung nararamdaman mo sa vehicle mo, makikita naman sa scanning. Tapos, explain niya sa iyo yan. So guys, yun lang guys, ang namin, pagpa-change oil ko. Diyan ko lang lagi dinadala sa kanya. So guys, thank you and have a nice day.